Lord, we worship. Purihin ka, Panginoon. Indeed, you are our beautiful Savior, dear Jesus. You are our Master, our Redeemer, Lord, our King, Lord of Lords, Lord, our blessed Redeemer. Salamat po, Panginoon, for this beautiful occasion, for this beautiful day, Lord. Thank you for giving us once again the opportunity to come together, Lord, before you, to praise you, Lord, to listen to you, to learn from you, Lord, and to pray. Salamat po, Panginoon, for the blessings of this day and for everything, Lord, that you will allow us to learn today. So speak to us, Lord, and dear Holy Spirit, we ask for your anointing, your blessed presence to be in our midst. Lord, we declare, Lord, that this Zoom room is your holy ground and everything, Lord, in it is holy. Thank you, Lord. Cleanse us and purify us with the most precious blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, i-share ko lang po yung ating devotion for today. Yan. So, as usual po, yung ating pong devotion ay halaw po dito sa My Utmost for His Highest by Oswald Chambers for February 1, o first day of February, praise God. The Call of God. So, dito po sa devotion na to ay pinapaliwanag po ni Oswald kung ano po ang nararapat na maging focus natin bilang mga anak ng Diyos. Saan ba tayo tinawag? Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 17, Christ did not send me to baptize. Si Paul po ang nagsasabi nito, si Apostle Paul. He sent me to tell the good news and to tell it without using the language of human wisdom in order to make sure that Christ's death on the cross is not robbed of its power. So yan po yung sabi ni Paul. Ang kanyang layunin, ang pagkakasugo sa kanya ng Panginoong Hesus ay upang ibahagi ang mabuting balita. The good news, the gospel that we know, everyone knows. So, hindi daw magbaptize, no? Si John the Baptist yun yung nagbabaptize, no? But of course, um baptism is part of our salvation, but it's not the main every Christian's goal is not only to baptize. So yan po yung sinasabi ni Oswald Chambers. So to continue, sabi po ni Paul, Paul states here that the call of God is to preach the gospel. But remember what Paul means by the gospel. No, may ano ang pakahulugan ni Paul. Ang ibig sabihin po ng gospel is the reality of redemption in our Lord Jesus Christ. We are inclined to make sanctification the goal of our preaching. Paul refers to personal experiences only by way of illustration, never as the end of the matter. We are not commissioned to preach salvation or sanctification. We are commissioned to lift up Jesus Christ. Yan po yung sinasabi ni Oswald dito, no? At according to him, according to Paul, ang mas mahalaga na hindi lang natin basta ma-preach yung gospel, kundi yung reality, yung realization ng redemption ni Jesus.
So, iba po kasi yung narinig lang natin yung gospel, nabahaginan tayo ng gospel, naging recipient tayo ng gospel, pero nagkaroon ba ng realization yun sa buhay natin? Ito, I think ito po yung gustong i-emphasize ni Oswald Chambers dito. Kaya po binold ko siya so that we will focus kung ano po yung devotion natin. Ibig sabihin, yung bang pagliligtas ni Kristo naging totoo na sa buhay natin. Of course, ang sinasabi po niya dito, ah yung sanctification, hindi dapat yun ang lagi nating pinipreach. Is part of it. It's the outcome of our salvation, but it should not be the main focus. Ang sabi po niya dito, we are commissioned to lift up Jesus Christ. No? Suriin natin ngayon sa mga simbahan or anywhere, ano ba yung madalas na message na i-share sa atin, no? Yung naririnig natin sa church, no, kung saan man. Ano ba yung mga message na ine-emphasize ngayon sa panahon na to? So, sabi po dito sorry. Sa first ah sa John 12:32, ang sabi po dito when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to me. Si Jesus Christ po nagsabi niyan. So it only refers po doon sa pagkakapako niya, sa pagpako sa kanya sa krus. Na kapag ka siya ay napako doon sa krus, yun ang magiging pasimula na kung saan ang mga tao ay mariredeem, maliligtas. To continue po yung devotion, sabi po ni Oswald Chambers ay, it is an injustice to say that Jesus labored in redemption to make me a saint. Sabi po yan ni Oswald. Hindi lang daw yun. Parang para daw pag-short list kay Jesus na kaya nagpakahirap ang Panginoong Hesus para lang gawin tayong mga saint or mga righteous or mga holy. Ang sabi po dito, si Jesus Christ, nag-labor siya in redemption. No? Nagpakahirap si Jesus Christ, sinunod niya ang Father God to redeem the whole world, buong mundo, and to place it perfectly whole and restored before the throne of God. Mas malalim yung layunin ng Panginoong Hesus. 'Di ba sabi nga po doon sa Revelation, Jesus wants to keep us, to make us and to keep us blameless, no? Blameless, yung unblemished na bride of Christ. The bride, the church. Yun yung goal ng Panginoon. And it's always for the whole world. The fact that we can experience redemption, no, tayo, bawat isa sa atin, na naranasan natin yung pagliligtas, nagkaroon ng realization ng reality, naging totoo yung pagliligtas ni Jesus sa buhay natin. Yun yung nagkaroon ng transformation ang bawat isa. Yun yung nabago yung puso, nabago yung isip natin, nabago yung buhay natin. Ibig sabihin nun, yung redemption naging real sa buhay natin. The fact that we can experience redemption illustrates the power of the reality of redemption. Yun po yung power ng gospel. Yun po yung power ng redemption ni Jesus. Na ang mga tao ay nababago, na ang mga tao ay sumusunod, nagkakaroon ng ng 180 degrees, no? Nagiging counterflow na tayo sa mundo. Kasi nabago nagkaroon ng reality yung redemption ni Jesus. Napaka-powerful po nitong lesson na to. Sinasabi sa atin na ah, tayo ay totoong ligtas
kung nagkaroon ng reality yung pagliligtas ni Kristo. Yung naranasan natin na yun ay byproduct lang daw po siya ng redemption ni Jesus. But, ang sabi po ni Oswald, hindi daw po yun yung goal ng redemption, yung sanctification. Hindi lang po yun ang goal. Ang goal is to redeem the whole world. So, hindi lang po tayo yung sinasabi. Yun ang goal ni Jesus. And when we follow Jesus, when we decided to follow Him, we became one with His goal to redeem the whole world. So yung experience natin, yung transformation natin, lahat ng mga strengthening, testing, trials, and challenges natin, it's all a byproduct of our redemption. But sa side natin, sa case natin as followers of Jesus, we have a goal. Yun yung sinasabi ni Oswald Chamber dito. To continue, sabi po niya, if God were human, how sick and tired He would be of the constant requests we make for our salvation and for our sanctification. Si Oswald Chamber po ay kilala sa pagiging sa pagiging straight to the point sa kanyang mga devotion. Hindi po siya yung tipo na yung preacher or writer or devotion writer na ang isusulat niya yung gusto mong marinig. Ang mga sinusulat po niya ay straightforward, talagang direct to the point. Masakit na kung masakit, no? Hard teaching. So sabi niya dito sa atin, no, siguro si God na napapagod na sa pakikinig ng mga reklamo natin, no? Ng mga request natin na puro pang sarili na lang natin yan. Sabi niya, we make for our salvation, for our sanctification. Sanctification is good, salvation is good, wala pong masama doon. Hindi po ibig sabihin, hindi na tayo mananalangin sa Panginoon about this. But, ang sabi po niya, we have a goal. Hindi po yung sarili lang natin ang i-goal natin. Ang i-goal natin yung maging bahagi ng goal ni Jesus Christ. That is the whole world, no? So, we burden God, no, yung energies niya from morning till night, asking for things for ourselves or for something from which we want to be delivered. Kaya maganda po yung ginagawa natin dito sa Daybreak kasi hindi tayo nakafocus lang sa sarili natin. Nakafocus tayo dun sa goal ni God na matulungan ng body of Christ, matulungan ng church, matulungan ng mundo. How? We pray. Aside from the fact na lalabas tayo and then we share. So, biniburden natin si God dito sa Daybreak, biniburden natin si God sa mga bagay about the world. We pray for so many things about so many people. Di ba po? It's not only about ourselves. So, enough na siguro yung mga time na sa prayer natin, tayo lagi yung bida. No? It's not bad, but there should always be, no? There should always be a time for praying for one another and a time for strengthening, for encouraging, for for praying for the church, for praying for the body of Christ. When we finally touch the underlying foundation of the reality of the gospel of God, we will never bother Him anymore with little personal complaints. Ang sinasabi lang naman po dito ni Oswald, huwag tayong masyadong mareklamo kay God na konting mga bagay lang, kino-complain na natin sa Kanya. Konting mga trials and testing lang, yung nagrereklamo na tayo na para bang
sinakluban na tayo ng langit at lupa. Kasi sinasabi niya dito, meron tayong goal. At alam ko po na sa ating patuloy na pananalangin, no, every day, no, na nagjo-join tayo dito sa daybreak, nagsusok tayo sa prayer. We are somehow taking part in the goal of God to help touch many people, to help bring the good news so that people will be saved. Gusto ko lang pong i-share ng mabilis. Kasi I came across ito pong isang hindi po siya pastor, he's a Korean. Ang tawag po sa kanya ay Brother Hyuk Park, no, isang Korean siya na medyo nagra-rise up siya ngayon, no, dahil ah dinadala siya ng Panginoon sa maraming lugar. Nai-share po niya in one of his parang interview na nung siya ay pinadala ng government to serve his yung military duties for 2 years. 'Di ba ganun po sa kanila pag lalaki pinapadala sa military training for 2 years. Ang sabi niya nung nandun po siya sa training, papaano na yun hindi ako pwedeng mawala ng connection kay God, no? Sabi niya na ano po siya na-disrupt po yung kanyang relationship with God, kasi nag-iba yung mga routine niya. So nawala na siya ng time para sa kanyang devotion, sa kanyang prayer time, no? Very important sa kanya yun. Alam niyo po kung ano yung ginawa niya? Nag-ano po siya, dahil pag ang lunch break po nila 1 hour lang, no? He has to pray. Sabi niya, I need to find time where I can pray. Sabi niya gano'n, ano? So, in a day, marami po yung time ng prayer niya noong wala pa siya sa military. Pero ngayon, gusto niyang i-maintain yun, pero medyo mahirap. So, ang ginawa po niya, compared to other, training, so military training nung time niya, binibilisan po niya yung kain so that siguro 15 minutes tapos na siyang kumain. Tapos lalabas po siya para mag-pray. Nagpe-pray po siya doon sa labas, sa may mga puno, ganyan. Nagde-declare siya, pinagpe-pray po niya yung camp at saka yung mga tao doon. That they will come to know Jesus, that God will touch them, ganyan, ano. So, sabi niya one time, no, habang nagpe-pray siya, no, nagpe-pray siya ng ganyan, meron pong lumapit sa kanya na isang trainee, no. Tapos sabi niya gano'n, sabi gano'n po ng lalaki na yun na lumapit sa kanya, I felt that I need to come to you. I don't know, umiiyak po yung lalaki. I don't know what's happening to me, sabing gano'n, no? But I need to know who Jesus is, sabing gano'n nung lalaki. Wala naman pa po siyang sinishare, hindi pa siya nag-share, hindi pa siya nag-uumpisa ng ministry at that time. So, in short, shinairan po niya itong soldier na 'to. At hanggang sa nakilala na po siya ng marami, no? People come to him, to be prayed for, hanggang sa nag-umpisa siya ng ministry doon sa military training. So nagamit pa rin siya ng Panginoon doon. Na ano lang ako na-touch po ako doon sa testimony niya na 'to, how it all began by prayer. No? Nag-pray po siya sa Panginoon. That's why today and every day, no, we come before the Lord to pray. And everything that we pray for, everything that we utter to God, hindi po yun nasasayang. Lahat po ng niluluhod natin sa Panginoon, mga tao, yung pagliligtas about this world, about the nations, about our country, about our leaders, may pagkilos na ginagawa po ang Panginoon doon. So, ang sabi po ni Paul, ang passion po niya ay i-proclaim ang gospel. Yun po ang kanyang focus. At alam natin yung story ni Paul. He welcomed heartbreak, disillusionment, tribulation for only one reason. Lahat ng naranasan ni Paul, winelcome po niya yon, di ba? Nagkaroon pa nga siya ng thorn in the flesh, di ba? Hindi inalis ni God. At ang sabi ni Jesus sa kanya, may
my strength is made perfect in your weakness, no? So, all the more I will boast gladly in my weakness, sabi ni Paul, di ba? So, pinapabayaan niya lang yung mga tribulation, yung mga trial na yun, hinahayaan niya lang dumating yun. Ang sabi nga niya, why? Sabi niya, I welcome this because these things kept me unmovable in my devotion to the gospel of God. Para daw lagi siyang mariremind na ang buhay niya ay para kay Jesus. Ang buhay niya ay para sa gospel ni Jesus Christ. So, ito po yung sabi ni Oswald, no? Wisdom from Oswald. Laging merong ganitong segment dito sa devotion. I have no right to say, sabi ni Oswald Chamber, that I believe in God unless I order my life as under His all-seeing eye. Na unless na ang buhay natin ay talagang maging mapasailalim ng ating Panginoon. Na ang buhay natin ay talagang laging ah nakakumit sa Diyos at para sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. So yan po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Ang dalangin ko ay nawa ay makita natin yung or ma-realize natin yung na-realize ni Paul at yung na-realize din ni Oswald Chambers na ang buhay natin ay hindi na sa atin. Oh. Minsan nga inuutusan ko din po yung sarili ko, yung katawan ko, no, yung isip ko, yung puso ko. Kinakausap ko, no. Sinasabi ko na hindi ka sa sarili mo. You belong to Jesus. Jesus paid the high price for us. And I pray that every one of us, yung redeeming power ng gospel ay maranasan natin so that we will no longer walk in our own path, in our own direction, in our own pleasure, but we will walk in the path the Lord Jesus wanted us to take. So that is our message for today. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And thank you, Father God. Amen and amen. Amen and amen. Praise God, praise God. Thank you, Sister Olive, for that very powerful, enlightening, and of course, yun pong mga revelations narinig natin ay sobrang we believe that this is God's way of continuously revealing Himself to us at tayo po ay tunay na pinagpala na bahagi tayo ng gawain na ito sa araw-araw na tayo ay we are continuously being molded at sa mga salita ng ating Panginoon, sa mga katotohanan ng salita ng ating Panginoon. And every day, we are gaining more insights, mga fresh revelations ng Holy Spirit sa atin and guiding us and giving us yung much deeper wisdom and understanding sa mga salita ng ating Panginoon. At praise God, meron tayong pong nais po nating i-welcome si Pastor Yong dito po from the Philippines. Ayan, so good afternoon po, Pastor Yong. Praise God and thank you po for joining Daybreak Global. So very much welcome po to join. This is we do this every day, same time,
same link, Zoom link, and everyone is welcome to join us po dito sa ministry ng Daybreak Global. So, uh, saan po kayo, Pastor Yong? Saan po kayo dito sa Philippines? Pampanga po, ma'am. Pampanga Pampanga. sa United Methodist Church po. Ayan. UMC. Praise God po. Maraming salamat at nakasama po namin kayo. In-invite po kami So, ni Pastor Roy. yes po. Okay, so sige po, as we move on to sige po, Pastor Rory, go ahead po. Pakisama na lang po natin po sa panalangin si Pastor Yong. Siya po ay may lagnat at ang kanya ring ministeryo mamaya-maya para at least patuloy po natin siyang intercede po sa kanyang buhay ministeryo. So yun lamang po. May lagnat po si Pastor Yong today. Kasi chat lang po sa akin kanina. So salamat po. Thank you, Pastor Rory. Tuloy-tuloy ko na po, Pastor, yung ating prayer blast para po mabigyan naman kayo ng konting break. alam ko tuloy-tuloy po kayo. Araw-araw yan. Nako, pasensya na po. At praise God, maraming salamat po for taking over. Glad to Halos be served po. I think 1 week din po akong hindi nakapag-join at naging busy po kami dito sa Philippines. But praise God po at naihatid na namin ng aming pong mahal na father-in-law sa kanyang earthly destination, resting place. At kaya medyo maluwag-luwag na po yung atin pong oras. Ayan. So, sige po, sa atin pong pagpapatuloy sa ating prayer time, let me just share my screen. At syempre, unahin na po natin yung atin pong mga kapatid na mayroong karamdaman. So, ang prayer blast natin for healing sa ating mga brothers and sisters on our prayer list, which is in front of us on the screen. Andyan po yung kanilang mga pangalan. At of course, isama po natin si Pastor Yong na mayroon pong karamdaman din ngayon. At let us declare God's healing to flow upon him right now in the name of Jesus. And for the others, kung meron din po tayong mga alam na mayroong karamdaman at nangailangan ng kagalingan mula sa ating Panginoon, banggitin po natin ang kanilang mga pangalan. God knows them by name at alam ng Panginoon kung anong kanilang mga kalagayan at mga sitwasyon at ang kanilang mga pangangailangan. And we believe walang imposible sa ating Panginoon. So kahit anong karamdaman, kayang-kaya niyang pagalingin. Of course, in His own perfect way, according to His will, and in His own perfect time. So tayo din po among us, sometimes meron din po tayong mga karamdaman pero nagjo-join po tayo because we know that this is where we meet with the Holy Spirit, we meet with God, and we believe that whenever we meet together, pray for each other, and then healing manifests and healing takes place. Believing in firm faith that as we pray according to God's will, He is faithful to answer our prayers. Okay, so sige po mga kapatid, I would like to invite everyone, if you are able to unmute yourselves, open your microphones, and let us all join together. Ito pong 1 minute na prayer blast natin for not only physical healing, but also emotional, psychological, spiritual, of course, yung mga relational situations, financial, and all areas of our lives. Okay, so sige po for 1 minute. Let's all join together dito sa prayer blast natin po for healing. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We lift up to you, Panginoon. Na may
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, believing in faith that hindi lamang po kayo nakikinig sa aming panalangin, kundi kayo rin, Panginoon, ay tumutugon, Panginoon, sa bawat panalangin, Panginoon, namin nasasama. Lord, we declare you are Jehovah Rapha on all those who are sick, whether they are on our list or whether they are not on our list. Lord, kilala mo po sila. Tala mo, O God, ang kanilang mga Ang sitwasyon. tumuri matutuloy. Lord, we declare Ang sakit healing sa upon Pastor Yongdel right now. Alam mo, Panginoon, Lord, kung paano mo siya pagagalingin, Lord. Yes, Lord, hipuin mo po siya, O God, nasa ulo hanggang paa, O God, and italoy mo sa kanya, O God, ang inyong mapagpalang, makapangyarihang pagpapagaling. Jesus' name. Even right now as we pray, Lord, alam namin, O God, nagmamanifest na, O God, ang healing ng gagalit sa inyo, Panginoon, kay Pastor Yong. O God, ang sabi mo, by your words, healing kay he Pastor will Yong. heal. And so, in Jesus' name, declaring that all those who are sick are healed in the name of Jesus. Thank you, Father God, for the healing. Thank you for your continuous provisions and protection. And when sa we ask bawat for isa. save, we are being saved. Jesus. And we Heal pray them, Lord, for and that. touch In them. Jesus' name we In pray. Jesus' Amen. name, amen. 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 And next, isunod po natin yung ating panalangin para sa pillars of society. And today, we are focusing on education. So, of course, palagi-lagi, alam natin how important yung vital role ng education sa bawat tao at sa atin pong mga buhay. O lahat po tayo ay dumaan sa education, pag-aaral, mula sa mga batang maliliit hanggang sa even sa mga adults. Meron din po mga postgraduate, nag-aaral pa. And of course, tayo po ay lalong higit sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon upang yung ating pong spiritual life ay mas higit na lumago, mas higit na lumawak ang ating pong pangunawa, karunungan sa salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy po nating itaas sa Panginoon ang mga nagtuturo, mga teachers, mga instructors, educators, school administrators, that God will also use them to instill, diba, yung mga good values sa mga nag-aaral, lalo na sa mga kabataan, more on yung pag-develop ng kanilang moral values, ng kanilang spiritual values, love for family, love for love for others, good character, yung mga conduct and behavior, at yung pong makakatulong talaga sa kanilang patuloy na pagtahak sa buhay, that they will be good citizens as well. At syempre, yung knowledge na nakukuha nila ay maggamit for the glory of God. Yan. And sa atin din pong mga Christian education ay mas higit na mga tao ang ma-disciple, mga Christians, at magkaroon ng masigit na malalimang pangunawa sa salita ng ating Panginoon. At ito ay maipamuhay ng maayos at ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon at sa kanyang mga turo, sa kanyang mga salita. So, sige po, for 1 minute, tayo po'y muling magsama-sama sa ating pong panalangin, focusing on the education as the pillar of society. So, tayo pong lahat, prayer blast for the pillar of society on education. Ngayon na po, for 1 minute po. Yes, Lord Father God. Amin As pong we sinasalita. continue to lift up to you, O God, this pillar of society na napakahalaga, Panginoon, Lord, as we gain knowledge, as we gain understanding and wisdom, Panginoon, natututo kami, Panginoon, Lord,
Lord, kung Of papaano course, mamuhay, more than Lord, the bilang knowledge mga taong and naliwanagan mo ka sa salita from sa inyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, should be na empowered patuloy, Panginoon, na to intercede and pray on behalf, for the Panginoon, conviction, of Lord, all that teachers, of of them, all Lord God, those who are leaders involved in in education, achieving at what ganun din yung is mga nag-aaral, Panginoon, na sila ay tunay na magabayan, Panginoon, Lord, ng ayos, Ating lalo kasamaan higit, Panginoon, sa pamamagitan ang ng gabay buhay patnubay ng Banal na ng mga Espiritu bata ng inyong mga salita. Magamit po, Then, Panginoon, ang lahat Panginoon, ng mga karunungan kulang namin pong nakukuha magabay sa pag-aaral, mga anak, Panginoon, ang for your mga glory, administrador ng Panginoon. iba't ibang paaralan. Makatulong, Panginoon, ito Panginoon, sa itong maging mundong ang ito na aming Christian ginagalawan, educators, Lord, Panginoon, at ng maging aming mas mga maayos, churches, ang aming Panginoon, mga Lord, pastor, ang mga Sunday school ang aming mga teachers, buhay at ang mga care group pakikisalamuha leaders, namin Lord, lahat sa ng mga mga anak ibaugan. mo na Makita ginagamit sa mo buhay namin, O upang God, ipangalat na ang kami, iyong Panginoon, mabuting ay inyong balita, ang mga iyong anak, mga O God. salita at ang Maraming education. salamat, Lord, sa mga Salamat po, Panginoon. tagapagturo, Give O them God, wisdom na and guidance ginagamit mo and sila, Panginoon, understanding. Lord, Give upang them, Lord, maging the anointing of the maging Spirit of gabay, wisdom Panginoon, and gabayan, Lord, understanding ang sa lalong mga kanilang kabataan, pag-aaral at sa sa kanilang kanilang pagtuturo. pag-aaral, sa kanilang paglaki, Salamat, Lord, at sa pagiging in Jesus' name. maging mamamayan nila na maging mabuting tao, Panginoon. Maraming salamat. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Sunod po natin yung ating mga panalangin para sa nations and governments. So patuloy po ang ating panalangin sa mga yung ceasefire nangyayari sa Israel and the Hamas group, yung tuloy-tuloy din po na pag-release ng mga hostages doon po, at yung tuluyan na pagre-resolba ng mga conflict, ng kanilang mga disputes between them, at ganun din po sa ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. At let us continue to pray na yung kanila pong mga yung ma-restore yung lahat po ng mga naging naapektuhan ng mga giyera, ng mga wars na dumaan doon. Mahigit 1 taon din po yun na kanila pong naranasan. So napakadami po nilang kailangang ilagay sa ayos, and we just pray that God's leading will prevail, and mas marami pang mga tao ang makakakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. Sige po, Pastor Rory, go ahead po. Another info po regarding po doon po sa pagre-release po ng mga bihag ng Israel dahil po sa kagustuhan ng magkaroon ng kapayapaan. Yung po ng mga hostages nila ay yung po ay mga terorista na kung saan ay nais nilang mabalik muli ng mga Hamas sa kanilang kawan. At kapalit ng mga hostages na nakuha nila sa Israelites. Na nawa ay ang Diyos ang patuloy na kumilos at ang mga tao ito ay hindi na makapagkulo pa, na kung saan ganun yung mga sistema. Talaga pong kung titingnan natin, there is a favor, but the favor, it is good or not. Kaya nga po ang dami pong mga katanungan ito pong negotiation na to, lalong-lalo na yung kahilingan po ay magkaroon talaga ng ceasefire, magkaroon po ng peace sa bawat bansa o sa bansa ng Gaza, sa Israel. Kaya dalangin po natin itong mga pinapalaya ay talagang hindi na makapanghulo pa sa bawat karatig bansa, lalo na sa bansang Israel. And then pakisama na rin po natin sa panalangin ng Africa, because some in Africa, alam po natin ito na there is a issue between the politics also, kung saan yung mga
nananatili sa pinakamababa na uri ng kabuhayan o pamumuhay ay sila yung kuminsan naaabuso. And then there is a politics of problem also sa Africa. Kaya patuloy po nating isama rin sa panalangin ang Africa na patuloy na ang Diyos ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Yun lamang po, mga kapatid. Marami pong salamat to share this portion. Yan, maraming salamat Pastor Rory. So, sige po, ganun din ang Ukraine, Russia, at ang mga nangyayari din sa Philippines and China. And syempre, praise God po at yung wildfires sa California, sa LA ay medyo na-contain na, pero meron pa rin pong pasulpot-sulpot na maliliit na fires ongoing. So let us continue to pray na lubusan ng makontrol ang mga wildfires na ito at patuloy na protection ng ating Panginoon dun sa mga taong they are still in harm's way. At also, ng mga lahat ng kaganapan na ito ay maging daan upang ang mga tao ay tunay na makakilala sa ating Panginoon, that they will acknowledge that there is a God who is in control of everything, na alam ng ating Panginoon, at ang tanging pag-asa ay tanging ang ating Panginoon lamang. So, sige po mga kapatid, and if there's anything else po that the Holy Spirit is leading us to pray about the nations and governments, then isama din po natin yan sa ating panalangin. Of course, yung leading din po and wisdom ng ating Panginoon sa mga government leaders, lalong higit sa kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga decision making, sa pag-i-implement ng kanilang mga policies, ay isama din po natin yan sa ating panalangin. Okay? So sige po, for 1 minute, let us all join together dito po sa Prayer Blast for Nations and Governments. Ngayon na po. Amen. Amen. Yes, Lord, Father Yes, God. Lord, Father God. Continue to Continue lift to up lift our up to you Patuloy kami natin po sa ang mga bansa. leaders, Lord, you are the God of all sa mga nations. We declare, Panginoon, your sovereignty, O God. una Panginoon Yes, sa bawat mga sitwasyon sa Tuloy na makilala, O Pilipinas, God, sa Ukraine, tao, sa Israel, sa bawat nangyari tao, po sa USA, lalo na yung pagsalugan ng dalawang every knee shall bow and every tongue shall confess paliparang Panginoon. you are Yan sa God. nangyari po, mga So Lord, kasalukuyan na patuloy, Panginoon, ang panalangin every leader Lord, para sa mga we ask Lord bansa, God, O God, for the Israel, Hamas, officials, that they will, Palestine, God, to give them Iran, wisdom, all the how to other handle surrounding the countries. situation. Lord, may And your we will pray, be Lord done. God, to stop, May your Lord God, power and of stop, Lord God, Panginoon nangyayari po sa Ukraine, Panginoon. Ang nangyayari po hostages, Panginoon ng China. sa mga usapin, O God, Kaya dalangin namin, matapos na, O Panginoon, na God, ang patuloy na giyera kayo na po ito, siya. O God, ay Itangin po natili namin ng magkaroon, Lord, ng Bakit ang justice, panalangin namin, ng Panginoon? fairness, O God, Tunay na ang at Diyos na magkaroon ng tamang maging justisya. ang lahat, Panginoon, Lord, ng mga usapin, Ang mga Panginoon, ay para sa ikabubuti, O God, ng lahat, sapagkat Panginoon. kayo ang siyang Salamat, O God, magbigay ng patuloy. soberanya sa bawat Yes. bansa Alam kung namin, hanggang saan sila, Panginoon. And then, Lord, ikaw may lamang, that Panginoon, is Lord God. mayroong You give kapangyarihan each na country magbigay ng territory kaayusan to sa govern aming it, mga to use sitwasyon. it, to care You for are it, Lord God, God. Panginoon, And who each still people, has each person, in very Jesus' much in control, we and rebuke very the much devil. seated. We rebuke the work of the We Satan. also pray, We rebuke Panginoon, the for spirit those of affected greediness. by the We fires, rebuke the wildfires. spirit of Kayo patuloy na self. mag-protect sa We kanila. rebuke, Lord God, Ganun din, Lord, ang iba pang mga overflow of
power to lugar in Jesus' like sa mga Africa, pinuno ng mga mga leaders, sa mga bawat Arab mga lugar countries, demolish communist the work of countries, Lord, Satan, Amen. creating all this the havoc places, all over Panginoon Lord, the na world. hindi In the mighty kumikilala name sa of inyo, Lord, Jesus, we that speak and declare, Lord, you your will send sovereignty and Christians supremacy to sa lahat ng mga bansang to ito, spread all and over share the the world. word of God, the You are the gospel of creator of Jesus, heaven and that earth, people may know mighty and that there is a powerful. God There's who nothing loves them, and impossible there is a with God you. who is their You only are in hope. control In of Jesus' name. everything. In Jesus' name, amen. Amen. Next, ang atin pong panalangin para po sa church and the ministries. So, patuloy po nating itaas sa panalangin ang mga pastor, ang mga diakonesa, ang mga leaders ng iglesia, ang bawat miyembro ng body of Christ na sa atin pong patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon ay bagaman nakakaharap tayo ng napakarami pong mga challenges along the way, that God will empower us and enable us through the power of the Holy Spirit to remain faithful and loyal to God. At katulad nga po yung atin pong sharing today, yung pagtawag ng ating Panginoon, the call of God, ay tunay na maranasan natin. It is that experience, a personal experience and a personal encounter, personal relationship with our God, with Jesus, na yun ang talagang pagtawag, ang tunay na pagtawag sa atin ng ating Panginoon. And yung mga karanasan natin na yan ay magagamit natin upang makahikayat and to bring more souls to Jesus. So, mga kapatid, also, yung iba't ibang mga gawain para sa Panginoon, then let's also include that in our prayers. Ang mga iglesia ng Diyos, especially those, the persecuted church, yung mga nasa communist countries, the underground churches, yung mga nasa Arab countries, mga kapatid natin, mga Christians that are continuously being isolated, rejected, they are living in very hostile circumstances. Let us pray and declare for God's continuous protection and provisions upon them. Let's also pray for the ministries, mga Christian education, stewardship, evangelism, yung mga yan, mga discipleship, outreach, those who are in the mission fields, risking their lives and leaving everything behind for the sake of preaching and reaching out people to bring them to God. Kung meron din po tayo mga iglesia kung saan tayo nakabilang, wherever we are, mga kapatid natin sa UK, sa Spain, sa Kuwait, sa UAE, even here in the Philippines, sa Qatar, all over the world, isama po natin yan sa ating panalangin. And if there's anything else po na nililid tayo ng Holy Spirit to pray about the church and the ministries, isama din po natin yan sa ating panalangin. Sige po, let's all unmute and for 1 minute, join together in prayer blast for church and ministries. Ngayon na. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, continue Yes, to Lord, lift Father. up, We Lord, lift up to you ministries the of church, Dalangin the body namin of sa Christ, ng iyong iglesia. bawat pastor, bawat Ay tunay na magkaroon po miyembro, mga tunay leaders, na pangyayarihan. mula sa aming obispo hanggang sa mga Kung paano miyembro, pinapahayag ng banal na pinataas salita. namin, O God, Pagpapahayag ng iyong banal sa na amin salita pong patuloy, O God, ay paglilingkod sa dalangin inyo, namin. patuloy na Patuloy na paglakad, para maging Panginoon, sa kasukatan pananampalataya. at ang salita mo ay Ikaw, O God, ilang mana hindi na Lord, we have ang inyong banal na Hindi Espiritu, mana kami hindi na bibito, Panginoon. ang mga pangako mo
ay sa Arihan mga Lord, pangako salamat ng presensya po. mo, O Diyos. God. Ganito na Sa sa Sapagkat ikaw ang Lord, we Diyos lift up to na you, O God, ng bawat mga our pangangailangan iglesia, ng bawat vision, aming Lord, na kinabibilangan, taas, inilalagay mo sa amin. lakad, Lord, we pray na iba pa, inilalagay kahit mo yung mga namin ang ibang vision denominasyon, mo. dadalangin natin sa inyo. the Panginoon, body of At ikaw na ang tataas Lord, makalayan lahat ng namin, mga Lord, sa gawain lahat ng na bagay ikaw na ang makatulong itataas, sa na amin hindi upang ang isinasagawa, O masunod God, namin at ang Kaya kalooban isasagawa mo. dalangin namin, Panginoon, Kailangan sa para sa mga namin inyo. pastors, i-empower mo Ikalugod deaconesses, Lord, lahat. lahat ng members, manggagawa na at tunay mga sila, Panginoon, Panginoon, na leaders mananatiling tapat at sa ang inyo kanilang mga at tunay pamilya na na distribution, dumaan ng magpapasakop mga sa inyo. pagsubok sa missionaries harap na nila. Hindi sa tao, Patupagin mo hindi po sa all sila. ideya ng Tulungan mo tao, sila, Lord, hindi sa na ideolohiya ng magampanan ang mga lahat ng tungkulin siyang na kautusan pinanggalingan. o mga Dalangin po, Lord, umaabot pa i-bless mo pagpus, po sa sila Panginoon, mga sa at iyong ang kautusan. kanilang panalangin mo, mga God, pamilya. na At continue to tunay na support hindi sila Ang and provide makikipagtalo for sa them pangangailangan, galaw Lord, ng mundo, ingatan mo po and sa sila throughout galaw the ng sa society. sosyedad, kanilang mga sa galaw Lord, ng we pagbibisyon, pray kahilingan ng mga for mga the o church, lugar na hindi pinagdadaloy yung sa mga plano, magdadala ng Panginoon, tunay ng na mga pagbabago ministries. upang Dalangin Ito namin, ay Panginoon, ikaw yung maisagawa, mga ang O God, ministry Lord, na maranasan. ng Ang gumagawa naaayon sa sa ginadalangin ko po, inyong gawain na Panginoon. Panginoon, iyong namin In po the ay pong leading bawat of inuutos ministeryo, Jesus, upang ang ito amen. ay ministeryo aming sa gawin. UK, Sa Tulungan po ganun, ang O kami God, ministeryo mo, kayo makinig, Panginoon, lamang, sa sumunod, Panginoon, ang siyang Barcelona, makinig, ang naitutulong. ministeryo Panginoon, mo, sa iyong Panginoon, sa Hindi po ang mga aming mga ang panukala. sarili o ministeryo mo sa sino Tunay pa. na Paris, magawa ang po namin Lord, ministeryo we mo, ito. Panginoon, acknowledge you sa are the Ang buhay ni source of Espiritu, Pastor lahat everything po we ito, Yung, need, hindi Panginoon, namin even Tonino our makikita life. kung Testos. hindi That po without Langin you, namin, kayo Panginoon, ang we are Panginoon, Ama. nothing. na Apart from kayo you, Without ang Diyos you, Lord, na we wala are kami. kikilos sa nothing. bawat Lord, sa help Without us bawat you, to mga be, wala to meeting kaming remain niya, in you, to sa pag-asa. remain in bawat your kanyang word, mga Panginoon, opisyalis. upang Panginoon, Tanggalin mo, patuloy, O God, Panginoon, abide in na you, ang ikaw Lord. ay anumang deklara gama ng namin tao. Magampanan namin ang po ang iyong Magpus po aming Diyos pagmamahal ang pagkilos pagtitiwala ng po iyong sa banal sa na amin. Espiritu Tulungan mo kabuuan, ang bawat isa sa Panginoon, amin madadamat ng maging inyong mararanasan ninyo. iglesia. transform ang We aming mga rebuke, Tulungan buhay. Lord mo God, kami, the O work God, Bago, of the na Panginoon, enemy. humayo, upang maging But mga Panginoon, we, Lord Lord, mabuting God, at to katiwala i-declare, keep at Panginoon, disciples at matuturing sa na totoo ipamalita, pagtuturo, to Panginoon, be sa lahat, ituturo, submissive O before Panginoon, God, ng you. aming at Sa mga ipahayag ministeryo, Panginoon, ng ang Pastor nakakapagpapala. Chong. salita mo, Tulungan mo kami, Dalangin Panginoon, Lord, namin, ng tapat Panginoon, kayo, maraming patuloy tao, maging O palain mo God, po obedient, ay, kami. maging ay Panginoon, faithful lalong ang sa makakilala sa Panginoon, pagmamakaawa iyo. mo Panginoon, na Sa kahit sasapit, roon, minsan Panginoon, pinapasakop mahirap mo sa ng Kanya. kaligtasan daming Nadalangin salamat. namin, Tanging Panginoon, lamang ng sa Pasakop tunay na kami, Lord, pamamagitan ng ng kaligtasan, ng Anak totoo tunay mo. na at ganap. pagsunod para sa Maraming inyo. salamat. Ang Taas po mararanasan yung po puso. ng, Jesus' name. ng Nawa, ministeryo Lord, nito ikaw po ang ni Pastor Amen. Yung maparangalan sa lahat ng mga sa gawain na iyong pinagkaloob itinatakbo sa sa Kanya. amin. Salamat Maraming sa maraming tanging pong pangalan ni salamat. Jesus sa pagkilos Iyo namin sa po ang Espiritu. kalwalhatian. Amen. In Jesus' Amen. name. Amen. Amen and amen. So, Panginoon, maraming salamat, Father God. Sa pagkakataong ito, muli kami noon ay binigyan mo ng privilege, Panginoon, upang to intercede and pray on behalf, O God, of all the different concerns, Panginoon, mga prayer points na ito, Lord. At bawat panalangin na amin pong sinambit sa mga sandaling ito, we believe, O God, na ito lahat ay umabot, Panginoon, sa trono ng inyong biyaya, aming Panginoon, Lord, and that you are now working and mobilizing your angels towards delivering the answers to our prayers according to your will and according to your perfect way and plan. Lord, so we seal all these prayers that has been uttered right now with the powerful blood of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, we say yes and amen. And thank you in advance for answering our prayers. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Sige Amen. po, bago po yung ating panghuling panalangin, meron po ba tayong mga birthday celebrants or anniversary, wedding anniversary po today or right now dito po sa room? Para po maipanalangin namin kayo. We don't want to miss the opportunity to bless you and pray for you. Wala po siguro, wala po. Okay, so sige po, turn over ko na po sa yung ating pong kung sino po yung mag-closing prayer, Thanksgiving prayer po and the benediction. Pastor? Ate Olive, Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Lord, hallelujah, Father God and Lord Jesus and dear Holy Spirit. We thank you, Lord, and honor you sa lahat ng mga panalangin na iyo pong ipinagkaloob sa aming mga puso upang maidulog namin sa iyo ngayong araw na to. At alam namin, Panginoon, bawat salita na lumabas sa aming mga bibig, Panginoon, ay mga
alay ng panalangin para sa maraming mga bagay, Panginoon, na ikaw din naman ang naglagay sa aming mga puso upang ipanalangin. Salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na to at dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto at ang aming mga kapatiran at sa ngalan ng lahat ng mga mananampalataya, Lord, at mga sumusunod sa iyo, Panginoong Hesus, dalangin po namin, Lord, na kami ay makapagpatuloy na makalakad sa ilalim, Panginoon, ng katotohanan at realidad ng iyong mapagpalang pagliligtas. Lord, the reality, the realization of your redeeming grace sa aming mga buhay. Panginoon, nawa Lord, yung anointing, Panginoon, na empowering, na ipinagkakaloob mo sa iyong mga alagad, Panginoon, ay maranasan din namin, Panginoon, upang maging mabuting tagapagbahagi din kami ng iyong salita. Saan man kami magpunta, Panginoon, gamitin mo ang aming mga labi upang ipahayag ang mabuting balita at maging ang aming mga kamay, ang aming puso, ang aming mga paa, dalhin mo, Panginoon, sa mga lugar na nais mo, kasangkapanin ang bawat isa. Panginoon, dalangin ko din, Lord, ang request po ni Pastor Yong na yung passport niya, Lord, ay maging maayos na. Lord, we ask for your favor, Lord. Favor in the name of Jesus, Panginoon, na maging mabilis at maayos ang pagpoproseso nito. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, at maging ang aming mga pamilya and the churches that we represent here right now. Bless every one of us, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At taglayin natin ang kanyang salita na ayon sa mga bilang kabanatang 6 talatang 24 hanggang 26 na atin pong maririnig ngayon sa kanyang salita. Pakipagin po tayo. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Amen.